Si Kuruto ay isang kaawa-awang alipin ng korporasyon na may malungkot at nakapanlulumong buhay. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang lumipat ang isang magandang diyosa ng Sorrow sa kanyang apartment at gagawin ang lahat para maalagaan siya. Nagsisimula ang kwentong ito kay Kuruto na nagbibilang ng mga minuto hanggang sa makaalis siya sa trabaho. Nang sa wakas ay dumating ang oras, hiniling sa kanya ng isang katrabaho na tumulong sa mas maraming trabaho, at ang kanyang kawalan ng lakas ng loob ay nagpayag sa kanya. Habang patuloy siyang nagtatrabaho, isang madilim na hamog na kumakatawan sa kanyang miserableng buhay ang lumapot, ngunit ito ay nakikita lamang ng tatlong diyosa ng Sorrow na pagkatapos ay nagpa siya na tulungan ang kawawang talunan. Habang pinag-uusapan nila kung sino ang ipapadala, isang may flat na asset na nagngangalang 5 ang nagpa siya na oras na para magningning. Nang gabing iyon, sa wakas ay sumakay si Kuruto ng tren pabalik sa kanyang kapitbahayan at nagpa siya na hindi kumain ng hapunan dahil halos hindi na kayang bayaran ng kanyang sweldo ang upa. Gayunpaman, pagkatapos makarating sa kanyang apartment, naamoy niya ang ilang masarap na pagkain at inakala niyang huli na ang pagluluto ng kanyang kapitbahay hanggang sa buksan niya ang kanyang pinto at makita si 5 sa loob. Agad siyang humingi ng tawad at isinara ang pinto, iniisip na mali ang kanyang napuntahang lugar. Ngunit matapos niyang tingnan ang pintuan, nakita niyang ito ang kanyang lugar. Nang buksan niya muli ang pinto, sinalubong siya ni 5 pabalik, ngunit napagtanto niya na ang pakikipag-usap sa kanya ay nagpapamukha sa kanya na parang isang talunan. Agad niya itong pinalayas at sinubukang magpahinga, ngunit casual na pumasok ang babae sa pinto, na ikinatakot niya. Habang nagtataka si Kuruto kung ano ang nangyayari, napansin ni 5 na lumalakas ang maitim na hamog, kaya inalok niya ito ng hapunan. Gayunpaman, gusto lang ni Kuruto na umalis siya, kaya gumamit siya ng emosyonal na pang-aasar hanggang sa pumayag itong kainin ang niluto niya. Matapos niyang kumain ito, sa wakas ay tinanong ni Kuruto kung sino ito at kung bakit ito nasa apartment nito. Pagkatapos ay ipinakilala ni 5 ang sarili bilang isang immortal na demigod na gusto lang siyang pasayahin sa pamamagitan ng pagiging stay-at-home mommy niya. Nagulat si Kuruto, tinanong niya kung bakit niya ito gagawin para sa isang taunang tulad niya, ngunit sinabihan siya ni 5 na itigil na ang pagmamaliit sa kanyang sarili at binanggit ang utang na loob sa kanyang pamilya. Matapos niyang mangakong gagawin ang anumang gusto niya, nagpalaki si Kuruto ng isang pares at tinanong kung maaari niyang laruin ang buntot nito dahil hindi niya mapigil ang titigan ito. Nagulat si 5 dito at sinabing hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kamatapang sa unang gabi. Gayunpaman, pumayag siya. Kaya, napaatras si Kuruto at sinimulang hilutin ang buntot nito na parang isang masamang nilalang nang hindi namamalayan na ang buntot ni 5 pala ang kanyang mahinang spot. Nang magsimula siyang pumiglas, sinubukan niyang tumigil, ngunit sinabihan siya nitong huwag mag-alala hanggang sa sumabog ang kanyang plot armor. Matagumpay nitong nalunasan si Kuruto mula sa kanyang depresyon, ngunit nagsimula siyang makaramdam muli ng pagkasuklam sa kanyang sarili. Mabuti na lang at may karanasan si 5 sa mga walang silbing lalaki, kaya inaliw niya itong muli at pinatulog sa kanyang mga hita. Kinabukasan, kinaladkad ni Kuruto ang kanyang sarili palabas ng kama para magtrabaho, tumingin sa paligid ng silid, at nagsimulang isipin na ang lahat mula kahapon ay isa lamang mataas na kalidad na panaginip hanggang sa makita niya si 5 na lumulutang sa pasilyo na parang isang casual na aberya sa totoong buhay. Napansin niya ang maitim na mga bag sa ilalim ng mga mata nito at kinwestiyon ang mga desisyon nito sa buhay, tinanong kung may katuturan ba ang pagpasok sa trabaho ng ganoon, ngunit sinabihan siya nitong huwag mag-alala tungkol dito, nagbihis agad, at umakto na parang opsyonal na lang ang pagtulog. Iminungkahi niya na dapat siyang magpahinga ng mas matagal, ngunit ipinaalala niya rito na hindi naman talaga nagbabayad ng sarili ang upa. Pagkatapos ay natisod siya sa daan, at patuloy siyang pinipigilan ng babae, inalok pang ang magluto ng masarap na pagkain, ngunit hindi niya pinansin ang lahat ng iyon at nagmamadaling umalis na parang isang lalaking tinanggap na ang pagdurusa bilang isang pamumuhay. Pagkaalis niya, bigla siyang nakaisip ng ideya at inilatag ng maayos ang kumot niya para main aitan ito kalaunan. Habang nasa tren si Kuruto papunta sa isa na namang mahabang araw ng pagpapahirap sa sarili at masungit na amo, sinimulan ni 5 ay unpack ang kanyang mga gamit, na halos puro gamit panglinis lang, hindi naman nakakagulat, at pagkatapos ay tiningnan niya ang lahat ng magagandang bagay na pag-aari nito ngunit kahit papaano ay hindi niya nagamit.
Naalala niya noong unang lumipat ito, noong mayroon pa itong lakas at gustong imbitahan ang mga kaibigan bago siya naging ganap na malungkot at nag-iisa. Napagpasyahan niya agad na hindi na siya pinapayagang manatiling nalulumbay at agad na sinimulang linisin ang lahat. Lumipas ang mga oras, at ginawa niyang parang sulit naman ang upo mula sa isang sakuna, pagkatapos ay nagluto ng hapunan habang nasa trabaho ang lalaki at dinadala ang pang-araw-araw na pagpapahirap ng kanyang amo na parang mahalagang bahagi ito ng description ng trabaho. Pagkatapos ng lahat ng iyon, sa wakas ay umuwi na siya, iniisip kung ano ang ginagawa ng babae. At sa sandaling pumasok siya, napansin pa rin niya ang pagod at mabigat na pakiramdam sa kanya kaya agad siyang naghanda ng pagkain, sinabi sa kanya na siya ang nagluto ng paborito niyang sopas, at pinaupo siya na parang pinipilit siyang maging masaya. Pagkatapos kumain, naligo siya para linisin ang mabahong katawan niya, nagpahinga sandali, pagkatapos ay lumabas at humingi ng tawad sa kung gaano kadumi ang lahat at dahil na rin sa pagbibigay sa kanya ng libreng trabaho na parang kumuha siya ng katulong nang hindi niya namamalayan. Pinagwalang bahala niya iyon at ipinaalala sa kanya na gusto niyang gawin iyon. Habang nagpapatuyo siya, napansin niya na nahihirapan siya sa kanyang tainga at tinanong kung ano ang nangyayari. Kaya ipinaliwanag ni Kuruto kung paano maaaring nasira ito ng lahat ng walang tigil na pagsigaw sa trabaho. Sinubukan niyang kumuha ng isang bagay para ayusin ito mismo, ngunit pinigilan siya ng babae at nag-alok ng tulong, at agad siyang tumanggi. Nakakagulat, sinubukan niyang pasiglahin ang sarili, sinabi sa kanya na ang mga tao mula sa nakaraan ay lalaban para sa ganitong uri ng pagtrato, ngunit hindi siya naniniwala at sinabi lang na maayos siya. Habang nagpapaliwanag siya, napansin niyang gumagalaw ang kanyang mga tainga at nag-ambala dahil nagbabago ang mga prioridad ng ganoon. Mabilis niyang naintindihan ang sinabi niya at napagtanto na ito lang ang tanging paraan niya para makapasok. Kaya gumawa siya ng kasunduan, tutulungan niya muna ito, sa kanya guguluhin ang mga tainga nito. Agad na pumayag ang lalaki ng walang pag-aalinlangan at humiga ng nakadapa sa kandanggan nito na parang may nabuksan lang na nakatagong bahagi. Noong una, sinubukan niyang umakto na parang kaya niya, pero pagkalipas ng ilang minuto, tuluyan na siyang sumuko at nakatulog, pumasok sa isang panaginip kung saan inaalagaan niya ang isang mas maliit na bersyon nito, na parang nagdesisyon ang utak niya na gumawa ng kakaibang kwento. Nagising siya at tinanong kung nagkita na sila dati, at sinabi ni Cinco sa kanya na napakaraming tao na ang nakilala niya para masubaybayan, kaya siguro, baka hindi. Ipinaalala niya sa kanya ang kanilang kasunduan, at nag-atubili siyang naghanda, sinabihan siyang mag-ingat. Sinabi niyang dahan-dahan lang siya, pero tumagal iyon ng mga 2 segundo bago siya nasiyahan at nagsimulang mag-all-in na parang may natuklasan lang siyang ilegal na antas ng pagiging malambot. Nasiyahan siya ng sobra, kaya nauwi ito sa isang buong sitwasyon. Pagkatapos noon, humingi siya ng tawad na parang ngayon lang niya napagtanto na nagkamali siya, nangakong hindi na siya lalampas pa, at pumayag naman ang babae pero sinabihan siyang matulog na agad. Nagulat siya dahil inamin niya na halos hindi siya natutulog ng 4 na oras sa isang normal na araw, at halos mawalan na siya ng gana. Ipinaliwanag na hindi opsyonal ang pagtulog kung gusto niyang mabuhay. Ipinakita ni Cinco sa kanya ang kumot na inihanda niya kanina, at agad siyang humiga dahil nananalo ang lambot sa bawat pagkakataon. Nagpa siya rin siyang matulog, at doon na siya nagsimulang magpalit ng walang anumang pag-aalala, kaya mabilis siyang umiwas ng tingin at sinubukang mag-ayos kahit isang beses. Pagkatapos niyang gawin ang lahat, sandali niyang napansin kung gaano kaganda ang hitsura niya, pagkatapos ay inaf ang ilaw. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimulang mag-isip ng sobra ang kanyang utak, nag-aalala tungkol sa pagpapatulog sa isang literal na diyosa sa sahig, kaya ginaising niya ito para tanungin kung gusto niya ang kama. Lumipat siya at sinabi sa kanya na maaari na lang niyang sabihin na gusto niyang maging malapit sa halip na umakto na parang isang nalilitong lalaki. Habang sinusubukan niyang matulog muli, patuloy siyang tinitingnan nito. Pagkatapos ay biglang kinailangang umiwas ng tingin para manatiling normal, ngunit napansin ito ng babae at hinayla pa rin siya palapit, sinisigurado na mananatili ito roon ng magdamag, handa man ito or hindi. Kinabukasan, hindi siya pinayagan ng babae na lumiban na mag-almusal. Kaya, sumuko na ito, kumain, nagpasalamat, at lumabas muli na parang isang lalaking unti-unting inaayos ang kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang araw,
Nasa bahay na si Kuruto at tinutulungan si 5 na matutunan kung paano gumamit ng gamepad. Ipinaliwanag niya ang mga pangunahing kaalaman na parang isang substitute teacher, pagkatapos ay agad na sinira si 5 sa laro dahil may utang ito sa kanya. Habang nangyayari ito, nagsimulang mag-doorbell sa pinto ang kanyang kapitbahay na si Quenji, ngunit masyado siyang nakalock-in sa laro, nakatuon sa madaling panalo laban sa isang taong kakatuto lang kung ano ang ginagawa ng isang buton. Nahihirapan si 5, at patuloy niya itong hinahabol sa laro at sa totoong buhay, dahil bigla siyang lumipat sa pagtatangkang hawakan ang kanyang mga tainga na parang iyon ang tunay na layunin ngayon. Patuloy na kumakatok si Quenji ng mas malakas, halatang nawawalan ng pasensya, ngunit si Kuruto ay nasa sarili pa ring mundo, hinahabol si 5 sa paligid ng apartment. Sa wakas ay na-corner niya ito, mukhang masyadong proud sa sarili dahil nahuli niya ang isang taong hindi man lang nagsisikap na makatakas ng maayos. At sa sandaling iyon, nawala sa sarili si Quenji at padabog na binuksan ang pinto. Pumasok siya at tinanong kung kailangan niya ng hearing aid, dahil sa puntong ito, sapat na ang lakas ng pagkatok para magising ang mga sawi. Ngunit nakita niya itong nasa kalagitnaan ng paghabol, at agad siyang napahagulgol sa pinakamasamang konklusyon. Isinara niya muli ang pinto na parang nakasaksi lang siya ng isang krimen na nagaganap, at nagsimulang tumawag sa pulisya para iulat ang tila isang sitwasyon ng mababang budget sa kaganapan. Nataranta si Kuruto at tumakbo palabas para ipaliwanag na normal lang ang lahat ng nakita niya, at sinuportahan din siya ni 5, sinabing maayos lang siya at idinagdag na pinili niya ang kaguluhang ito. Itinigil ni Quenji ang tawag, mukhang nalilito pa rin, sinusubukang ay proseso kung paano nagkakaroon ng katuturan ang sitwasyong ito, at nagpas siyang ipagpaliban muna. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtaka kung bakit nakatira ang kanyang kapitbahay sa isang taong mukhang isang maliit na modelo, dahil walang nagmi-make sense sa kanyang isipan tungkol dito. Napansin ni Kuruto ang mga tanong bago pa man siya tanungin, kaya nag-isip siya ng mga paraan para maiwasan ang mga ito, ngunit niyaya na lang ni 5 si Quenji sa loob para sa tanghalian, at lalo pang ikina-stress ni Kuruto dahil inaasahan na niyang magkakamali ang lahat. Nakakagulat na tinanggap ni Quenji ang alok, dahil ang libreng pagkain ay hindi kayang hayaan sa bawat pagkakataon. Ilang minuto ang lumipas, kumakain na si Quenji at mukhang masyadong masaya na. Inamin niya na 2 araw na siyang nakasurvive sa energy drink at ilang bagay, na nagpapaliwanag ng malaki tungkol sa kanyang enerhiya at pati na rin sa kanyang paggawa ng desisyon. Tinanong ni Kuruto kung pera ang problema, iniisip na baka wala siyang oras, ngunit sinabi niya sa kanya na nagtatrabaho siya online habang estudyante rin, kaya wala lang siyang oras para magluto. Pinuri siya ni 5 sa pagiging independent, at pagkatapos ay tinanong ni Quenji ang pangunahing tanong tungkol sa kung anong uri ng relasyon mayroon sila. Agad na nagsimulang mag-buffer ang utak ni Kuruto, dahil dito maaaring mag-crash ang lahat. Ngunit sinabi lang ni 5 na asawa niya ito at kumikilos din na parang ina niya, dahil kailangan ng kanyang utak ang pangangasiwa. Ang kasinungalingan ay sadyang random at may kumpiyansa kaya tinanggap na lang ito ni Quenji, dahil na-distract na ng pagkain ang kanyang utak ng sapat para tumigil sa pagtatanong sa katotohanan. Patuloy siyang kumakain, nagha-hype sa pagkain na parang nakahanap siya ng life upgrade, at nagpasalamat si 5 sa kanya habang nag-aalok din na magbahagi ng pagkain sa hinaharap sa isang kondisyon, na hindi papansinin ni Quenji ang anumang kakaibang tunog na nagmumula sa kanilang apartment. Sumang-ayon si Quenji, ngunit nang tila maayos na ang lahat, nagsimulang gumalaw ang buntot at tainga ni 5, at napansin muli ni Quenji. Walang kamalay-malay si 5, habang napagtanto ni Kuruto na maaaring ito na ang sandali kung kailan magkakagulo ang lahat. Bago pa siya masyadong mataranta, biglang tinanong ni Quenji kung nagko-cosplay si 5 bilang isang karakter na nagngangalang Yoko, na siyang pinaka-random ngunit pinaka-nakatutulong na hula na maaaring nagawa niya. Nalito si 5 dahil wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng cosplay at nagsimulang magtanong tungkol dito, ngunit pinigilan siya ni Kuruto na magsabi ng anumang bagay na magbubunyag ng katotohanan at sinabing malaking tagahanga siya ng karakter na iyon. Agad na naging fan mode si Quenji, isiniwalat na matagal na siyang taga-suporta ng karakter na iyon, at nagsimulang ma-excite, hiniling kay 5 na gumawa ng isang post. Sumang-ayon si 5, kahit wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, ginagaya lang niya ang enerhiya, at kahit papaano ay nagawa niya itong gawin ng sapat para mapahanga si Quenji.
Napansin ni Quenji kung gaano kay Toto ang hitsura ng mga tainga at tinanong kung paano iyon naging posible, at sinabi ni Cinco na totoo ang mga ito, na kahit papaano ay hindi nasira ang ilusyon dahil inakala lang ni Quenji na ito ay dedikasyon sa papel. Pinuri niya ang kanyang dedikasyon at nangakong makikipag-ugnayan, pagkatapos ay bumalik sa kanyang apartment na lubos na nasiyahan sa paliwanag. Nagpapasalamat si Kuruto sa lahat ng posibleng Diyos para sa 70 minutong pagsajip at agad na sinabi kay Cinco na kailangan nila ng mas magandang kwento sa susunod, dahil muntik nang mabago ang isang ito. Iminungkahi niya na sabihin na pamangkin niya ito, sinusubukang gawing mas normal ang mga bagay-bagay, ngunit tinanong niya kung talagang masama ba ang pagiging housewife niya. Sa halip, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang panoorin ang seryeng Yoko para maipagpatuloy niya ng maayos ang pag-arte. Nagsimula sila sa isang buod, ngunit naging interesado siya at gusto ang lahat ng detalye, kaya hinayaan niya siyang panoorin ang buong pangyayari. Habang abala siya sa panonood, sinubukan niyang magpahinga, dahil tapos na ang kanyang enerhiya para sa araw na iyon. Pero napansin niyang wala na silang mga pinamili nang magsimula siyang mag-isip tungkol sa hapunan. Nagpa siya siyang mamili, ngunit pinigilan siya nito, dahil ang pagpapalakad-lakad niya ng ganoon ay parang gulo lang sa publiko. Nag-isip si Kuruto ng simpleng pagbabalat kayo, tinatakpan ang kanyang mga tainga at buntot hanggat maaari, ngunit nagpa siya pa ring sumunod sa kanya. Habang nasa daan, huminto siya para makipaglaro sa isang aso, dahil malinaw na mali ang mga prioridad, at nang makita niya itong nakikipagkaibigan sa isang pasanggala, sinubukan niyang sumali at muntik nang mawalan ng daliri. Sa wakas ay nakarating sila sa tindahan, at humanga siya sa laki at kaayusan ng lahat. Dahil doon ay napagtanto niya na hindi talaga niya nasubaybayan kung gaano kalaki ang mga pagbabago. Habang tinitingnan niya ang mga paninda, tinanong ni Kuruto kung ano ang maganda, at sinabi niya na matagal na siyang nag-aani, sinasabing mayroon siyang karanasan sa pagsasaka kaya madali ito. Nagsimulang isipin ni Kuruto na baka kaya ito ni Cinco, hanggang sa may makita siyang bagay sa isang mataas na stand at lumutang para kunin ito. Muntik nang may makapansin sa kanya, pero tinakpan niya ito, sinabihan siyang huwag mag-alala, at nagtaka si Kuruto kung paano niya nagagawang manatiling kalmado habang gumagawa ng mga bagay na agad na magbubunyag ng lahat. Pagkatapos ay sinabi niya na inaasahan niyang mas gusto niya ang mga pamilihan sa labas, iniisip na mas babagay iyon sa kanyang estilo, at naalala niya kung paano noon ay lagi siyang nakikita ng mga tao bilang isang mabuting babae na namimili para sa kanyang mga magulang, na nagpapahirap sa pagkuha ng mga bagay ng walang atensyon. Iyon ang dahilan kung bakit ayos lang sa kanya ngayon ang ganitong sitwasyon, kung saan ang mga tao ay nag-iingat na lang sa kanilang mga gawain. Habang pauwi, tiniyak ni Cinco sa kanya na palaging iisipin ng mga tao na isa lamang siyang babae na nakakostume, kaya hindi na kailangang masyadong mag-alala, ngunit sinabi pa rin niya na sasama siya sa kanya kung maaari, kung sakali. Inamin din niya na medyo naaawa siya sa pagpapaubaya sa kanya na harapin ang mga bagay na tulad nito, ngunit ipinaalala niya muli sa kanya na ginagawa niya ang lahat ng ito dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Pagkatapos ay sumang-ayon siya na maaari siyang sumama kung talagang nasisiyahan siya, at iyon ang nagpaisip sa kanya na ang paglabas lamang kasama niya ang pinakamagandang bahagi ng kanyang araw. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Kuruto galing sa trabaho na mukhang mas malala pa kaysa dati, at agad itong napansin ni Cinco. Kaya, napagdesisyonan niyang gagawin niya ang lahat para gumaan ang pakiramdam nito dahil linggo naman ang susunod na araw. Nangako siyang aalagaan niya ito ng maayos hanggang sa makalimutan niya na may trabaho pa pala. Ngunit agad niyang sinira ang planong iyon nang sabihin niyang kailangan pa rin niyang pumasok, na parang isang panloloko na. Tinanong niya kung bakit, at napaiyak na lang ito na parang isang taong sa wakas ay napagtanto na ang paghihirap ay hindi natatapos. Matapos kumalma ng kaunti, nagpalit siya sa isang komportable na kasuotan, at tinanong niya kung seryoso ba siyang magpakahirap ng ganito, ngunit sinabi niyang wala na siyang ibang pagpipilian, na parang pag-aari na ng trabaho ang kanyang kaluluwa ngayon. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono para mag-set up ng alarm, naghahanda para sa isa na namang mahirap na umaga, at nagmungkahi ang babae ng ibang bagay, sinabing maaari siyang maging personal niyang alarm para magising siya sa isang bagay na maganda, sa halip na ang malakas na tunog ng telepono na sumisira ng buhay. Sinubukan niyang tanggihan ito noong una, sinabing hindi naman talaga mahalaga dahil kailangan pa rin niyang gumising ng maaga,
ngunit mukhang masyadong nasasabik ang babae tungkol dito, kaya sumuko siya at pumayag. Pagkatapos noon, pinindot niya ang snooze button, at umakyat siya sa kama, inilagay ang buntot sa tabi niya para makapagpahinga siya ng maayos. Pagkalipas ng ilang oras, nang sumikat ang araw, naalala niya ang kanyang trabaho bilang alarm at sinimulang subukang gisingin siya sa oras. Humingi siya ng ilang minuto pa, at pumayag siya noong una, ngunit napagtanto niyang masyadong pagod siya para pigilan ang kahit ano ngayon. Kaya, nakakita siya ng pagkakataon. Nang maalala niya na mayroon talaga siyang trabaho, sinimulan niya itong kumbansihin na manatili ng kaunti pa, na parang ito ang pinakamagandang ideya kailanman. Sinubukan niyang labanan ito, sinusubukang kumilos ng responsable kahit minsan sa kanyang buhay, ngunit ibinagsak niya ang buntot sa mukha niya at sinabi sa kanya na maaari niya itong hawakan hanggat gusto niya. At sa puntong iyon, biglang nawala ang kanyang determinasyon. Agad niya itong kinuha, at pagkatapos ay sumama siya sa kanya sa kama, at pagkatapos ay pareho silang natulog muli. Nagpatuloy ito hanggang gabi, nang sa wakas ay nagising siya at napagtanto na tuluyan na siyang namiss ang trabaho, na isang sakuna na. Nagsimula siyang magtanong kung bakit hindi siya ginising nito, ngunit naalala ni Kuruto ang nangyari kanina at kung paano siya halos nag-ambala sa ibang dimensyon. Kaya, lumipat siya sa paghingi ng tawad, hiniling sa kanya na kalimutan ang lahat. Madaling tumanggi ang babae at sinabi pa na dapat siyang kumilos ng ganoon ng mas madalas, na hindi nakatulong. At ipinaliwanag niya na ngayon ay mas nahihirapan siya dahil magkakaroon siya ng dagdag na trabaho kinabukasan. Sa pagkakataong ito, tinanggap ng babae na hindi siya maaaring tumakas sa trabaho at nag-alok na maging alarma niya muli, sinusubukang gawin ito ng maayos sa pagkakataong ito, ngunit sinabi niyang gagamitin na lang niya ang kanyang telepono. Bago pa niya matapos itong iset up, kinuha ng babae ang telepono mula sa kanya at iginiit na siya ang bahala dito, nangakong gigisingan siya ng tama sa pagkakataong ito, at pumayag siya, ngunit kung guluhin lamang niya ang buntot nito sa buong araw. Tinanggap niya ang kanyang alok at napagkasunduan na. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagsimula siyang magluto ng hapunan gamit ang sarili niyang apoy, at napansin ito ng lalaki, at tinanong kung bakit hindi na lang niya ginagamit ang kalan tulad ng isang normal na tao. Sinabi niya na mas gusto niya ang sarili niyang pamamaraan dahil siya ang may ganap na kontrol dito. At matapos ipaalala sa kanya na matagal na siyang nabubuhay para maging bihasa rito, nagpa siya siyang huwag ng questionin pa ito at pinahahalagahan na lang ang katotohanang nakakatipid na siya sa gasolina ngayon. Pagkalipas ng halos isang linggo, umulan nang malapit na siyang umalis papunta sa trabaho, at nagbiro siya tungkol sa pagpigil niya rito gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Nakakagulat, naisip niya talagang gawin ito, ngunit sinabihan siya nitong mag-relax at sa halip ay ipinakita sa kanya kung nasaan ang air conditioner kung sakaling gusto niyang masiyahan sa panahon sa loob ng bahay. Mukhang nalilito siya, at napagtanto niya na hindi pa rin niya alam kung paano ito gamitin. Kaya nagtanong siya, at inamin niya na nahihirapan siya sa mga modernong kagamitan dahil tumigil siya sa pagbabalik sa Earth bago naging normal ang mga bagay tulad ng mga bumbilya. Tinawag niya ang kanyang sarili na lipas na sa panahon, at umalis siya papunta sa trabaho habang bigla siyang nagpasya na matututunan niya ang lahat ng ito ng maayos. Sa loob lamang ng ilang minuto, nalaman ni Cinco kung paano buksan ang air conditioner at nakaramdam ng pagmamalaki, iniisip na ang lahat ng iba pa ay magiging kasing dali lang. Kaya lumipat siya sa vacuum cleaner. Agad itong nagkamali dahil itinaas niya ang power nito at nauwi sa pakikipaglaban na parang isang laban sa boss na hindi pa niya napaghandaan. Nagpa siya siyang mag-focus at ipinaalala sa sarili na hindi siya maaaring manatili na lang sa mga lumang gawi. Kung gusto niyang makasabay, sinubukan niya ulit ang washing machine, sinunod ang isang gabay sa pagkakataong ito at nagawa niya itong patakbuhin ng maayos, ngunit nagpa siya siyang simulan muli ang buong proseso ng walang magandang dahilan. Pagkatapos noon, inayos din niya ang kalan at rice cooker, unti-unting nasanay sa mga bagay-bagay, at ginugol ang natitirang oras ng araw sa paghahanda ng isang espesyal na bagay. Kalaunan, nang sinubukan niyang mag-relax sa kwarto, masyadong malakas ang air conditioner, na parang pumasok siya sa taglamig. Kaya, sinubukan niyang i-off ito, ngunit napindot niya ang maling remote. Sa halip na i-off ang kahit ano, nilakasan niya ang volume ng telebisyon at halos mawalan siya ng malay. At bago pa niya ito maayos, napagtanto niyang naiwan niyang gumagana ang ibang mga appliances.
Kaya ngayon, lahat ng bagay ay sabay-sabay na nasira, na parang isang overload ng system. Tumatakbo siya paikot-ikot para ayusin ang lahat, ngunit lalo lang itong lumalala. Narinig ni Quenji ang lahat ng ingay, na muling nag-alala at naisip ang pumunta roon, iniisip na may mali. Nang akma na sana siyang kikilos, enough ng breaker ang lahat, at inakala niyang maayos na ang lahat at nanatili sa pwesto. Pagkalipas ng ilang minuto, nakauwi si Kuruto at nadatnan si Cinco na labis na nai-stress. Sinuri niya ang breaker, enough ng maayos ang mga bagay-bagay, at ipinaliwanag kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay tiningnan nila ang refrigerator para siguraduhing walang sira, maingat na sinuri ang lahat. At bigla na lang, humingi siya ng tawad, sinabing nagkamali siya at pakiramdam niya ay wala siyang silbi, na siyang unang pagkakataon na parang hindi siya sigurado sa sarili. Tinapik lang niya ang ulo nito at sinabing ayos lang, sinasabing kontento na siya na makita lang ito pag-uwi, na simple ngunit sapat na. Pagkatapos noon, bumalik siya sa paglalaro sa buntot nito na parang walang nangyaring seryoso. At pagkatapos ay tiningnan nilang dalawa ang kanin, para lang mapagtanto na hindi pala ito naluto. Ngayon, pareho silang natigilan sa pag-iisip kung ano ang kakainin dahil ang isang trabahong ginawa sa rice cooker ay kahit papaano ay nabigo. At habang naroon sila, sina Shiro at Sura ay nagsasawa na sa panunood sa lahat ng mabagal na pag-unlad na ito at nagpasya na ang mga bagay ay masyadong mabagal. Kaya nagpasya si Shiro na oras na para makialam at ipakita sa kanya kung paano hawakan ng maayos ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng trabaho kinabukasan ng gabi, nagmamadali si Kuruto na sumakay ng tren at ginugol ang buong biyahe na hiniling na sana ay gumamit na lang siya ng mabilis na paglalakbay para diretsyong mag-teleport pa uwi. Sa isang punto, napagtanto niya na si Cinco ay naging pang-araw-araw niyang gawain, at hindi sa isang malusog at balanseng paraan, kundi parang nasa malalim na siyang kalagayan. Nang sa wakas ay makarating siya sa apartment, pumasok siya na inaasahan ang karaniwang setup na may masasarap na pagkain at lahat, ngunit sa halip ay nakita niya si Shiro na nakaupo roon na kumakain. Casual na nagpakilala ang babae, at humingi ng tawad si Cinco dahil hindi niya siya naalis ng mas maaga. Ngunit sinabi ni Kuruto na ayos lang basta't may pagkain pa na mapagsasaluhan dahil malinaw ang mga prioridad. Patuloy na kumakain si Shiro na parang siya ang babae mong jowa. At inihain ni Cinco kay Kuruto ang sarili niyang plato, ngunit ngayon ay dalawang buntot ang gumagalaw sa harap niya, at tuluyan siyang nag-ambala hanggang sa puntong hindi na maging pangunahing focus ang pagkain. Hindi niya maitago kung gaano siya nakatitig, at nahuli siya ni Shiro. Sinisi siya dahil sa pagtitig na parang isang kawawa at tinatanong kung bakit niya sinusubukang tingnan ang kaluluwa nito. Nagpanik siya, humingi ng tawad, at sinabing nabalisa lang siya, at sinabi lang ni Kuruto na normal lang iyon. Tinanggap na lang niya iyon at nagpatuloy sa pagkain na parang walang nangyari. Pagkatapos nilang matapos, pinuri ni Shiro ang pagluluto ni Cinco, at sumang-ayon din si Kuruto. Medyo nagselos si Shiro dahil doon, ngunit pinigilan niya ito at sinimulang ipagmalaki ang sarili, na pinag-uusapan kung gaano siya kasikat sa langit dahil sa sarili niyang pagluluto. Sinusubukang manatili sa kompetisyon, mabilis na itinigil iyon ni Cinco, sinabing hindi lang siya ang marunong magluto ng tofu. Narinig iyon ni Kuruto at tinanong kung ang mga Zoro ba talaga ay may ganitong obsession sa tofu na laging pinag-uusapan ng mga tao. Pareho silang nakatitig sa kanya na parang may sinabi lang siyang kalokohan. At sinabi ni Shiro na dati ay kumakain sila ng karne ng normal hanggang sa magsimulang mag-iwan ng tofu ang mga tao sa mga dambana, kaya umayo na lang sila. Sinabi ni Cinco na ito ang dahilan kung bakit siya naging mahusay sa paggawa nito. At nagbiro si Kuruto na gusto niya ng kakaiba dahil ang tofu na ang kanyang pang-araw-araw na kinakain ngayon. Kaya sinabi ni Cinco sa kanya na kumakain siya na parang isang taong walang pamantayan. Biglang gusto rin ni Shiro ng atensyon, sinusubukang sumali, ngunit mabilis na tinanong ni Cinco kung bakit naroon pa rin siya dahil tapos na ang pagkain, na parang sinasabi sa kanya na umalis na ito. Inamin ni Shiro na hindi lang siya pumunta para kumain at lumapit kay Kuruto, sinabing gusto niyang ipakita sa kanya ang mga bagay na hindi pa niya naranasan noon, na agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Inaasahan niya ang isang bagay na kakaiba, ngunit ang ginawa lang niya ay hinayaan siyang himukin ang kanyang ulo. Sinimulan niya agad itong masiyahan,
habang ang kanyang buntot ay masayang gumagalaw, at talagang nagsimula siyang makaramdam ng relax mula sa isang bagay na ganoon ka-simple. Pagkatapos ay sumulpat si Cinco, sinabing gusto niya ng parehong pagtrato, at ngayon ay hinahawakan niya ang kanilang mga ulo. Sinabihan ni Shiro si Cinco na lumabas sa kanyang comfort zone ng mas madalas kung gusto niya ng mas magandang resulta, habang si Kuruto ay nahuhulog sa isang pag-iisip na mas malayo pa sa aktwal na nangyayari. Bago pa ito lumalim, binatikos siya ni Shiro sa pamamagitan ng casual na pagsasabi na gusto niya ito, pagkatapos ay lumapit na parang may sasabihin siyang mahalaga. Agad siyang sinabihan ni Cinco na tumigil, ngunit hindi ito pinansin ni Shiro at sinabing siya lang ang tunay na makakapag-alaga sa kanya ng maayos. Sinubukan ni Kuruto na ipagtanggol si Cinco, pinag-uusapan kung gaano nakarami ang nagawa nito para sa kanya, ngunit nagpa siya si Shiro na ilantad siya. Gumamit siya ng isang uri ng spell upang ilabas ang kanyang pinakamalalim na pagnanais, marahil ay umaasa sa isang simpleng bagay, ngunit ito ay nag-backfire nang bigla siyang maging ganap na nakatutok sa kanyang buntot. Tumayo siya at dumiretso dito nang walang pag-aalinlangan. Nataranta si Shiro at tumalon sa kama, humihingi ng tulong, ngunit pinanood lamang siya ni Cinco na harapin ang sitwasyong nilikha niya. Patuloy na lumalapit si Kuruto, ganap na naka-lock-in, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makatakas sa pamamagitan ng unti-unting paglabas sa silid. Hindi sinasadyang napadpad siya sa apartment ni Quenji, at agad siyang sinunggaban ni Quenji, iniisip na nakuha niya ang alagang hayop na matagal na niyang pinapangarap, nagpapasalamat sa anumang swerteng hatid sa kanya sa sandaling ito. Tiningnan siya ni Shiro na parang hindi makapaniwala sa nangyayari, tinatanong kung hindi ba talaga niya mapag-iba ang kung ano siya sa isang normal na hayop. Pagkatapos noon, humingi na lang siya ng tawad at umalis habang sinusubukan ni Quenji na kumbinsihin ang sarili na maayos ang lahat. Pagbalik sa bahay ni Kuruto, nasa mode pa rin siya ng pagkahumaling sa buntot, kaya nagpa siya si Cinco na pumasok at hayaan siyang maglaro sa kanya. Samantala, pinanood ni Shiro mula sa malayo at nagpa siya na hindi na niya iyon haharapin muli. Maya-maya, pinigilan siya ni Cinco na makatulog at sinabihan siyang maligo, at umalis na siya habang napansin niya na ang amoy mula sa katawan nito ay talagang umaakit ng madilim na enerhiya. Nakakuha siya ng ideya mula roon at nagpalit, pagkatapos ay inalok na hugasan ang kanyang likod. Sinubukan niyang iwasan ang anumang mahirap na sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasara ng pinto, ngunit hinayaan lang niya ito, sinasabing wala siyang pagpipilian at pananatilihin niyang simple ang mga bagay-bagay. Nag-aalala pa rin si Kuruto na baka mawalan ng kontrol ang mga bagay-bagay, kaya humingi siya ng kahit anong harang, pero sinabi ni Cinco na wala naman talaga dapat ipag-alala. Sinubukan ni Kuruto na ilihis ang atensyon sa pagsasabing huhugasan din niya ang likod nito, at madali naman itong pumayag. Habang ginagawa iyon, napagtanto niya na pagkakataon din ito para matingnan ng malapitan ang buntot nito, na malinaw na nasa isip pa rin niya, at patuloy lang sa pag-iisip na iyon. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos na siyang tulungan nito at humingi ng pagkakataon. At nang magsimula na siya, napansin niya kung gaano kaliit ang babae, at iyon lang ay medyo nagbago na ang kanyang mga inaasahan. Pagkatapos magbanlaw, pareho silang umupo sa paliguan ng kaunti, nagre-relax lang at naghahalongkat sa tubig sa halip na gawing kakaiba ito. Sa panahong iyon, sinabi ni Cinco na nag-aalala siya sa kung gaano siya nagtatrabaho nitong mga nakaraang araw at sinabihan siyang huwag itong masyadong gawin. Pumayag siya at sinabing susubukan niyang alagaan ang kanyang sarili, pero ipinaalala ni Cinco sa kanya na tungkulin niyang alagaan ito, kaya kailangan lang niyang magtuon sa pag-uwi ng maaga. Maya-maya, pabalik sa kwarto, pinapatuyo ni Kuruto ang kanyang buhok at iniisip kung basa pa ba ang buntot ni Cinco, ngunit pumasok ang babae na perpekto na ang itsura nito. Tinanong niya kung paano niya nagawa iyon ng ganoon kabilis, at sinabi niya sa kanya na mahalaga ang mga buntot sa mga fox goddess. Pagkatapos noon, hinawakan niya muli ang buntot nito at humingi ng mahabang yakap, ngunit inamin din niya na maaaring pagod na siya sa obsesyon nito sa puntong ito. Sinabi niya sa kanya na gusto niya talaga ito at wala siyang planong alisin ang isang bagay na malinaw na nagpapanatili sa kanya na matatag. Kinabukasan, huminto si Shiro sa pinto ni Quenji at muntik na nitong mabali ang pinto, sinusubukang buksan ito, handang mag-alok ng serbisyo. Ngunit nang mapagtanto niyang mali ang apartment na napuntahan niya, tahimik niya itong isinara at naglakad. Pagkatapos ay tumungo si Shiro sa bahay ni Kuruto,
at tinanong ni 5 kung bakit pa rin siya nagpupumilit. Binalaan siya na baka subukang hawakan muli ni Kuruto ang buntot niya kung patuloy niya itong itinutulak. Sinabi ni Shiro na hindi niya pipilitin ang anuman, at ipinaliwanag ni 5 na sa wakas ay may araw na si Kuruto at kailangan niya ng maayos na pahinga. Ngunit hindi iyon gustong marinig ni Shiro at sinabing gusto niyang gumawa ng isang bagay na masaya. Iminungkahi ni Kuruto na maglaro, ngunit agad na nalito si Shiro dahil wala siyang ideya kung ano ang isang laro. Kaya sinabihan siya ni 5 na huwag itong intindihin, ngunit personal itong tinanggap ni Shiro at sinabing madali niya itong magagawa dahil isa siyang diyosa. Pagkalipas ng ilang minuto, mas mabilis niya itong naunawaan kaysa sa inaasahan, na ikinagulat ni 5, na nagsimulang magtaka kung paano niya ito natutunan ng ganoon kabilis. Sinabi ni Shiro na maaaring kailanganin ni 5 ng pag-update ng utak, pagkatapos ay napansin niyang nakangiti si Kuruto nang walang dahilan. Tinanong niya kung ano ang nakakatawa, at nagsimula na lang itong maglabas ng higit pang mga laro. Habang naghahanap si Shiro ng susunod na laro, tinanong ni 5 si Kuruto kung kailan pa siya naging ganito kalalim sa paglalaro. Nakahanap si Shiro ng isa pang laro at gusto itong subukan, at binalaan siya ni 5 na ang isang ito ay talagang mahirap, ngunit hindi iyon pinansin ni Shiro at sinabing madali lang ito, pagkatapos ay casual na umupo kay Kuruto, na walang pakialam. Si Kuruto, bilang isang walang alam na bida, ay hindi pinansin ang halatang sitwasyon at sinimulang himukin ang kanyang ulo. Nagsimula siyang maglaro ngunit halos agad na nasira. Binigyan siya ng ilang mga tip, walang seryosong bagay, at ginamit niya ang mga ito upang unti-unting umunlad hanggang sa manalo siya sa isang round. Bumalik si 5 na may dalang mga merienda at inilapag ang mga ito, at nagmadaling kumain si Shiro na parang buong buhay niya ay hinihintay ang sandaling ito. Pagkatapos niyang matapos ang halos lahat nito, sinabihan ni 5 si Kuruto na kunin ang huling piraso para hindi rin ito makuha ni Shiro. Ngunit hinamon siya ni Shiro sa isang laban para magpasya kung sino ang makakakuha nito. Sinabihan siya ni 5 na kumalma at tumigil sa pagiging sakam, ngunit tinanggap pa rin ni Kuruto ang hamon, sinabing hindi siya magpipigil. Nagsimula ang laban, at biglang sumubok si Shiro, gumawa ng mga combo na parang nilalaro niya ng maraming taon at natapos siya ng perpekto, na nag-iwan sa kanya na nagtataka kung ano ba talaga ang nangyari. Lumapit si 5 at inalo siya, na sinasabing wala siyang magagawa dahil binabasa ni Shiro ang kanyang mga galaw, na parang nandadaya sa pamamagitan ng mga karagdagang hakbang. Habang kinakain ni Shiro ang huling merienda, sinabihan ni 5 si Kuruto na huwag mag-alala dahil gagawa siya ng mas masarap mamaya. Ngunit agad na nagmakaawa muli si Shiro, na sinasabing hindi niya mapigilan dahil masyadong matagal na mula nang huli siyang kumain ng ganito. Kahit na may mga papuri na iyon, tumanggi pa rin si 5, ngunit humingi si Kuruto ng isa pang laban para ayusin muli ang sitwasyon. Madaling sumang-ayon si Shiro at sinabing nababasa niya ang kanyang mga galaw batay sa kung ano ang iniisip niyang iwasan, na nagbibigay sa kanya ng ideya. Sinubukan niyang gamitin ang impormasyong iyon para linlanggan siya, iniisip na sa wakas ay may nalaman na siya, ngunit hindi pa rin ito gumana, at natalo na naman siya sa bawat laban hanggang sa magsawa ang babae at sinabing tuturuan niya ito ng maayos sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis sa pamamagitan ng unti-unting paglampas sa pader, ngunit pinigilan nila siya dahil mapupunta lang siya ulit sa lugar ni Quenji. Matapos marinig iyon, nagpasya siyang umalis sa normal na paraan, at iminungkahi ni Kuruto na tingnan si Quenji kung sakaling muntik na itong masawi sa kalituhan. Kinabukasan, natapos na rin ni Quenji ang isang manga na matagal na niyang ginagawa, halatang pagod na pagod, at pagkatapos ay narinig ang doorbell. Binuksan niya ito at nakita si 5 na nakatayo roon na may dalang pagkain, na labis niyang ikinatuwa. Matapos magpasalamat, humingi ng tawad si 5 sa lahat ng ingay mula sa kanilang lugar at nangakong pipigilan ang biglaang pagpapakita ni Shiro. Napagtanto ni Quenji na hindi pala siya nag-iisip noon, pero tinanggap niya lang ito at pinapasok si 5. Pumayag si 5, pero pagpasok niya, nakita niya na ang apartment ay magulo, parang walang nalinas sa loob ng mahabang panahon. Gusto niyang magreklamo, pero narinig niyang kumukulo ang tiyan ni Quenji, kaya nagpasya siyang magayos na lang at nagsimulang maglinis habang kumakain si Quenji. Habang kumakain, naisip ni Quenji kung gaano kakaiba si 5 sa isang normal na tao at nagtaka kung may nangyayari pa.
Kasabay nito, binilisan ni Cinco ang paglilinis gamit ang sarili niyang mga pamamaraan at tinapos ang lahat bago pa man mapansin ni Quenji, kaya ginawa niyang normal muli ang lugar mula sa bahay na magulo. Nang sa wakas ay tumingin si Quenji sa paligid, nagulat siya na sobrang linis nito at nagpasalamat ng maayos kay Cinco. Sinabi ni Cinco na nasisiyahan talaga siya sa ganitong uri ng trabaho, at sandaling nag-isip si Quenji kung paano siya babayaran at pagkatapos ay nakakuha ng ideya, agad na hinalungkat ang kanyang aparador at ginulo muli ito para lang makahanap ng isang partikular na damit. Nang bunutin niya ito, nagduda si Cinco at nagtanong kung bakit may nakahandang ganoon, na tamang-tama sa kanyang sukat. Ngunit iniwasan ni Quenji ang tanong at sinabing magpapasaya ito kay Kuroto. Sa sandaling isuot niya ito, tuluyang nawala sa focus si Quenji at nagsimulang kumuha ng mga litrato na parang nakakita lang siya ng ginto. Matapos kumuha ng sapat, ibinigay niya ang damit kay Cinco bilang pasasalamat, na ikinagulat niya. Tinanong ni Cinco kung ayos lang ba sa kanya na magbigay ng ganoon, at sinabi ni Quenji na hindi na niya ito magagamit ng maayos, kaya't naroon na lang ito. Kalaunan ng araw na iyon, bumalik si Kuroto galing sa trabaho at nakita si Cinco na suot ang damit, at lubos siyang nagulat hanggang sa puntong lumabas siya para lang i-reset ang kanyang pag-iisip. Bago pa man siya makabawi, padubog na pumasok ang babae sa pinto at tinanong kung ayaw niya sa damit, iniisip na negatibo ang ibig sabihin ng reaksyon nito. Ngunit ipinaliwanag niya na kabaligtaran pala iyon, dahil halos mawalan siya ng kontrol sa sarili nang makita siyang ganoon. Ikinwento niya kay Kuroto ang tungkol sa araw nila ni Quenji, at natigil siya sa parte kung saan nagkataong tamang-tama ang kasuutan. Pero patuloy pa rin siyang nagkukwento kung gaano ito ka-comfortable, kaya hindi na siya nagtanong. Pagkatapos ay sinabi niya na mas gusto niya ang normal nitong damit, na ikinalito niya dahil ang unang reaksyon niya ay hindi tugma doon. Pero ipinaliwanag niya na ang nakikita siyang nakasanayan ay nagpapakalma sa kanya, na parang nakasanayan na niya ngayon. Labis siyang nagulat doon, at nagsimula siyang makaramdam ng bago habang idinagdag niya na hindi pa rin siya makapaniwala na makakauwi siya at guguluhin ang buntot nito araw-araw. Nagpatuloy sila sa pag-aasar sa isa't isa sa halip na gawing seryoso, at pinanood ito ni Shiro at sa wakas ay tumigil na sa pagseselos sa kanilang medyo may kulturang relasyon. Ilang gabi pagkatapos ng hapunan, nagpa siya si Kuroto na gamitin ang sarili at sinimulang linisin ang mga plato. Ngunit nang sandaling sinubukan niyang tumayo, parang isang murang goma ang sumuko sa kanyang buhay. Kaya't bumagsak siya muli at umupo lamang doon, tiniis ito ng kaunti. Matapos niyang ipaliwanag na dahil sa trabaho ay kailangan niyang maglipat ng mabibigat na bagay buong araw, sinabi sa kanya ni Cinco na hindi ito tungkol sa bigat, kundi tungkol sa katotohanan na ang kanyang katawan ay parang isang taong hindi nag-ehersisyo ng maraming taon. Sa halip na hayaan siyang magdusa, inalok siya ng babae na ayusin ito sa pamamagitan ng masahe. Inayos niya ang kanyang posisyon at nagsimulang magtrabaho, at halos agad-agad ay naramdaman niya na parang iniwan ng kanyang katawan ang realidad para sa isang mas magandang lugar. Maya-maya, hiniling niya sa kanya na magpursige ng kaunti, ngunit sinabi ng babae na hindi niya talaga magagawa iyon mula sa kanyang kinaroroonan. Gusto niya ang buong karanasan, kaya pumayag siyang hayaan siyang sumampa sa kanyang likod. Kahit nakakahiya na tanggapin ang ganoong sitwasyon, sumang-ayon siya at nagpatuloy. At pagkatapos ng ilang minuto pa, nagsimulang mawala ang sakit at paninigas na parang hindi naman talaga nangyari. Nang matapos siya, bumaba siya at nagpasalamat siya, saka nagpas siyang suklian ang pabor. Nang makaayos na si Cinco sa kanyang posisyon, inamin niya na medyo masakit din ang kanyang pakiramdam nitong mga nakaraang araw at pinahahalagahan ang alok, ngunit agad niyang sinabi na wala siyang ideya kung ano ang ginagawa niya. Kaya, sinabihan niya siyang magsimula na lang, at alamin ito habang ginagawa ito. Kaya, nagsimula sa kanyang likod at mabilis na napagtanto na mas maliit siya kaysa sa inaakala niya. Inayos niya ang kanyang mga kamay para hindi niya aksidenteng masaktan siya. At pagkaraan ng ilang sandali, minasahe niya ang tamang bahagi at nakatanggap ng reaksyon na nagpapalam sa kanya na may ginagawa siyang tama. Nagpatuloy siya, naging mas kumpiyansa, pagkatapos ay sinubukang bumaba, ngunit nang mahawakan niya ang maling bahagi, sumigaw ang babae at hiniling na mag-ingat doon. Umatras siya at nagpatuloy ng normal, at pagkaraan ng ilang sandali, natapos na siya. Nagpasalamat ang babae sa kanya, at agad siyang pinagtawanan dahil sa mas matinding reaksyon kaysa kanina, na ikinahiya niya,
kaya nagpa siyang bawiin siya sa pamamagitan ng pagkiliti sa kanya na parang sinusubukan siyang tapusin. Pinilit niya itong tiisin habang patuloy siya dito. At sa isang lugar na malapit lang, pinapanood ni Shiro ang lahat ng ito at nagsimulang magtaka kung ano ang mangyayari kapag nalaman niya ang buong katotohanan tungkol sa lahat. Nang gabing iyon, nanaginip si Kuruto na parang isang alaala, kung saan dumating si Cinco na may dalang pagkain para sa kanya sa tila ibang panahon. Pagsapit ng umaga, nagising siya na iniisip kung gaano ito kay Toto, at napansin ni Cinco na nagising siya ng walang alarma at pinamukha niya itong isang pambihirang tagumpay. Pagkatapos mag-almusal, naghanda siya para sa trabaho, at nangako si Cinco na magluluto siya ng paborito niyang pagkain mamaya. Paalis na siya, nakasalubong nila si Quenji na nagtatapon ng basura, at tinulungan siya ni Cinco gaya ng dati. Pagkaalis ni Kuruto, sinabi ni Quenji na lagi siyang mukhang mas masaya ngayon at tinanong kung ang trabaho ay nakaka-stress pa rin sa kanya. Sumang-ayon si Cinco na malaki ang kanyang improvement at idinagdag na maaari siyang pasayahin ni Kuruto kung kinakailangan. Sa trabaho, sa wakas ay natapos ni Kuruto ang isang proyekto matapos ang maraming pagsisikap. Ngunit sa tamang oras, dumating si Metaka at sinabihan siyang ulitin ang lahat dahil sa ilang mga umano'y issue. Malinaw na ayaw niya lang itong harapin ng mag-isa, ngunit tinanggap pa rin ito ni Kuruto at nagsimula muli, nagpalipas ng gabi para tapusin muli. Nang matapos na siya at umalis, napagtanto niyang wala na ang huling tren. Kaya, nagpa siya siyang manatili na lang sa opisina. Pagkatapos, habang pabalik, dumating si Shiro, at agad siyang nag-alala tungkol sa kanyang pagiging nasa labas ng ganoon kaganda sa gabi. Tinakpan niya ito ng kanyang jacket, ngunit sinabihan siya nitong mag-relax dahil sinigurado na niyang walang makakakita sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan niya itong tumigil sa pagiging madaling mapilitan para ang mga taong tulad ni Metaka ay tumigil sa pag-aaksaya sa kanya ng trabaho. Inalok niya itong tulungan siyang makauwi dahil malamang na hindi magugustuhan ni Cinco na maglalagi siya sa labas buong gabi, ngunit tinanong niya ito kung paano niya gagawin iyon nang walang tren. Ipinaalala niya rito na hindi siya normal at humingi ng simpleng bayad kung kailangan niya ng tulong. Pumunta siya sa isang convenience store at binilhan siya ng corn dog. At maya-maya sa isang parke, kumagat siya at umakto na parang ito ang pinakamasarap na bagay na natikman ng kanyang panlasa. Binigyan din siya nito ng popsicle, ngunit agad niya itong kinagat at agad na pinagsisihan ng nanlamig ang kayang ulo. Pagkatapos nilang mag-usap ng kaunti, sa wakas ay nagpa siyang iuwi siya at magbukas ng isang portal. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ni Shiro na isa lamang itong shortcut at inamin na ayaw niya masyadong gamitin ang kanyang kapangyarihan dahil nakakasama ito sa kanya. Pagkatapos ay bigla niyang tinanong kung alam ba nito kung bakit palaging nagsisikap si Cinco na alagaan siya, at sinabi lang nito na lagi niyang sinasabing nasisiyahan siya rito. Pagkatapos ay binanggit niya ang kanyang ninuno, at iniugnay ito ni Shiro sa panaginip niya. Iniisip na baka tina-trato lang siya nito na parang kapalit dahil magkamukha sila. Sinabi ni Shiro na maaaring ginagamit lang niya ito para balikan ang isang bagay mula sa nakaraan, at pinag-isipan niya ito sandali bago sinabing ayos lang sa kanya kung ito ang magpapasaya sa kanya. Nang marinig iyon, inamin ni Shiro na sinabi lang niya ang lahat ng iyon para makita kung ano ang magiging reaksyon nito, tinitingnan kung magiging possessive or kakaiba ito. Dahil hindi naman, sinabi ni Shiro na ititigil niya ang paggamit sa kanya na parang upuan tuwing bibisita siya. Maya-maya, iniwan niya ito malapit sa kanyang bahay at sinabi sa kanya na narito na sila sa kanyang lugar kung sakaling maligo siya. Umuwi siya, at pagpasok niya, niyakap siya ni Cinco. Diretso siyang humarap sa buntot nito gaya ng dati, at tinanong siya nito kung nasaan ang jacket nito matapos mapansin na nawawala ito at nakaamoy ng ibang amoy. Ikinwento nito kay Cinco ang nangyari at sinabing na kay Shiro pa rin ito, at nagkunwari itong naiinis para lang guluhin ito. Pagkatapos ay sinabi nitong kinain na niya lahat ng pagkaing niluto nito dahil akala niya ay hindi na ito babalik. Agad siyang nadismaya, sinabing inaabangan na niya talaga ito, ngunit sinabihan siya nitong mag-relax dahil hindi niya mauubos ang lahat. Pagkalipas ng ilang linggo, ito ang unang bakasyon ni Kuruto sa tag-init, na ikinatuwa niya dahil bihira siyang makakuha ng sapat na oras para magpahinga. Natuwa rin si Cinco at sinubukang magplano ng isang buong bakasyon, ngunit sinabihan siya ni Kuruto na mag-relax dahil ang bakasyon ay tumatagal lamang ng isang araw.
Sinira nito ang buong vibe, ngunit dumating si Shiro, na nagsasabing mayroon siyang perpektong plano para masiyahan sa araw. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa dalampasigan na silang lahat kasama si Quenji, na pagkatapos ay napagtanto na wala siyang ideya kung paano sila napunta rito. Agad na sinimulan ni Shiro na gambolain siya habang inaalala ni Kuroto kung paano nila siya dinukot ilang minuto ang nakalipas. Matapos silang magkasundo ni Cinco na kailangan nilang maging mas maingat, tumigil si Quenji sa pagtatanong para kunan ng litrato si Shiro. Pagkalipas ng ilang minuto, sina Quenji at Shiro ay parehong nasa tubig at nagtatampisaw habang sina Kuroto at Cinco ay nakaupo sa isang beach mat at nanunood. Matapos si Cinco, na mahilig manood sa kanilang paglalaro, tinanong ni Kuroto kung paano sila naging malapit sa isa't isa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Cinco na si Shiro ay naging malapit kay Quenji sa pamamagitan ng mga video games sa nakalipas na ilang linggo. Matapos makakuha ng pakwan, humingi ng tawad si Cinco sa pagpapahintulot kay Shiro na isama sila dahil dito, ngunit inamin ni Kuroto na mas napabuti nito ang kanyang karanasan. Inamin din niya na masaya siyang panoorin ito, kaya tinanong ni Cinco kung gusto rin ba nitong lumangoy. Gayunpaman, sinabi ni Kuroto na mas gusto niya ang nasa lupa. Matapos mas matingnan si Cinco, sinubukan niyang purihin ito, ngunit nataman siya ng isang bola sa beach volleyball. Sa sumunod na sandali, hinamon sila ni Shiro sa isang laban. Pumayag si Kuroto, iniisip na magiging madali ang laro, ngunit nagsimulang maglaro sina Shiro at Cinco na parang nakasalalay dito ang kanilang buhay. Nagulat siya, at tinanong niya kung paano sila makakapaglaro na parang mga tunay na atleta. Kaya, ipinaalala nila sa kanya na matagal na silang naglalaro nito. Dahil doon, muling nag-serve si Quenji. Kaya, seryoso si Kuroto at nakuha nila ang unang puntos. Dito, nagpasya sina Shiro at Quenji na magseryoso. At habang ibinibigay nila ang kanilang lahat, hinangaan ni Kuroto ang kanilang pagtutulungan. Gayunpaman, nakatabla pa rin sila kina Cinco at Kuroto para sa huling puntos. Habang sini-serve ni Quenji ang bola, nataman ni Kuroto ang bola para sa isang perpektong smash mula kay Cinco. Ngunit sa pinakahuling sandali, nabali ang mga buto ng kanyang babae, dahilan para matalo sila sa laban. Ilang minuto ang lumipas sa mat, sinabihan ni Kuroto si Cinco na huwag sisihin ang sarili, at tinanggap niya ito bago sinabing malamang kailangan niya ng magandang warm-up. Maya-maya pa, gumawa si Quenji ng eskultura ng buhangin para kay Cinco. At matapos kunin ni Shiro ang lahat ng kredito, nagpasya siyang umidlip, ngunit iminungkahi ni Cinco na bumili na lang ng pagkain. Nang iminungkahi ni Shiro na mag-barbecue, sinabi ni Kuroto na hindi ito posible dahil malinaw na wala silang dalang grill. Sa sumunod na sandali, kinuha ni Quenji ang isang buong grill mula sa kanyang bag bago ipinaliwanag kung paano niya ito nakuha noon dahil matagal na niyang gustong gumugol ng oras sa kalikasan. Nasa bahay si Shiro noon, at nangako siyang dadalhin siya sa isang beach sa lalong madaling panahon. Namili sila at bumili ng grill. Dahil dito, napagtanto ni Kuroto na matagal nang pinaplano ni Shiro ang lahat ng ito. Gayunpaman, sinabi pa rin niya na hindi nila ito magagawa dahil walang maiihaw. Iminungkahi ni Shiro na manghuli ng sarili nilang isda, ngunit ipinaalala ni Kuroto sa kanila na walang dalang gamit sa pangingisda. Sa kabila nito, umalis sina Shiro at Quenji, plano nilang manghuli ng isda gamit ang kanilang mga kamay. Habang pinapanood sila, nagtataka si Kuroto kung bakit mayroon pa rin silang maraming enerhiya. Pagkatapos ay tinulungan niya si Cinco na i-set up ang grill bago ipinaalala sa kanya na maaari niyang gamitin ang kanyang mga asul na apoy para sindihan ito. Matapos pumayag si Kuroto, nagpasya siyang maghanap ng iba pang mga gamit habang tinitingnan niya ang kanilang mga gamit. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang nakakita si Kuroto ng isang restaurant at na-curious, kaya pumasok siya, ngunit wala itong tao. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang isang magandang babae na siyang ikatlong diyosa, si Sura. Itinago ni Sura ang kanyang pagkakakilanlan at tinanong kung nag-e-enjoy ba siya kasama ang mga babae. Matapos humingi ng tawad sa lahat ng ingay, sinabi ni Kuroto na wala silang ideya na may ibang tao sa dalampasigan. Nangako si Sura na hahayaan na lang niya ang lahat bago itinuro ang isang mesa na puno ng lahat ng maaaring kailanganin nila. Bago pa siya makasagot, nawala na ito. Kaya, nagsimulang maghanap si Kuroto kahit saan, umaasang makita siya.
Pagkalipas ng ilang minuto, ibinalik niya ang lahat ng pagkain sa grill at sinabi kay Cinco ang nangyari. Nalito rin siya at ipinaliwanag na ang isla ay talagang nasa isang uri ng limbo sa pagitan ng mga mortal at mga espiritu. Nangangahulugan ito na walang dapat na nasa dalampasigan. Kaya, tinanong ni Cinco kung may nakilala ba talaga siyang tao. Matapos maalala kung paano ngumiti si Sura, naisip ni Kuruto kung isa ba itong espiritong halimaw na nagpasyang hayaan siya. Habang nagsisimulang mag-alala si Kuruto, bumalik si Shiro na may dalang isang dakot na damong dagat. Sa kabilang banda, napahiya si Quenji dahil wala siyang nakuha. Gayunpaman, matapos makita ang lahat ng bagay na natagpuan ni Kuruto, nawala ang kanilang kahihiyan at tinanong kung paano niya nakuha ang lahat ng ito. Ikinwento sa kanila ni Kuruto ang nangyari bago sila magsimulang mag-ihaw. Ilang sandali pa, hinamon ni Shiro si Quenji na tingnan kung sino ang pinakamabilis na makakahuli ng hipon. Matapos manalo, agad na pinagsisihan ni Shiro dahil muntik nang maluto ng hipon ang kamay nito. Di nagtagal pagkatapos nito, ipinagpatuloy nila ang kasiyahan sa araw habang pinapanood ni Kuruto at hiniling na sana ay manatili siya magpakailanman. Kalaunan, naghanda siya ng mga paputok kasama si Cinco, at sinabi nito sa kanya na napakatagal na mula noong huli siyang nakakita nito. Inamin ni Kuruto na talagang nasiyahan siyang gumugol ng araw kasama sila. Gayunpaman, inamin din niya na ang pagbabalik sa trabaho bukas ay magpapabalik sa kanyang depresyon. Sinabihan siya ni Cinco na tamasahin ang sandali bago gumawa ng mga bowl ang apoy upang gawing hindi malilimutan ang gabi para sa kanya. Habang nasisiyahan din sina Shiro at Quenji sa tanawin, napagod si Sura sa pagsunod sa kanila at umalis. Kinabukasan, maagang nagising si Kuruto at naghanda para sa trabaho, umaasang makarating doon sa oras, ngunit nag-ambala siya ng isang palabas tungkol sa kanyang paboritong ulam na may keso. Kalaunan, pinaalalahanan siya ni Cinco na pumasok na sa trabaho, kaya nagmadali siyang lumabas habang ang babae ay naku-curious tungkol sa ulam na lagi niyang kinakain. Kalaunan, pumunta siya sa bahay ni Quenji upang humingi ng gabay upang magawa niya ang ulam, ngunit walang ideya si Quenji kung paano ito ginagawa dahil dalubhasa siya sa mga lutuing Hapon. Matapos pumayag si Shiro at sabihing si Quenji ang gumagawa ng pinakamasarap na pagkain, tinanong ni Cinco si Quenji kung sigurado ba siyang hindi na lang magtrabaho para lang matulungan siya. Sumagot si Quenji na wala naman siyang pakialam dahil pagod na siya sa trabaho. Ilang sandali pa, nasa kusina na silang lahat, at habang sinusubukan ni Cinco na ipaliwanag kung paano gamitin ang lahat, nagpasya si Shiro na lagyan ng hilaw na macaroni ang kanyang bibig. Hindi nagulat ang lahat, halos mabasag ang kanyang ngipin dahil sa matigas na piraso, kaya tinanong niya kung bakit ito napakatigas. Matapos ipaliwanag ni Quenji na kailangan niya muna itong lutuin, nagpasya si Cinco na simulan ang pagluluto gamit ang isang palayok ng tubig. Gusto ni Shiro na tumulong, kaya ginamit niya ang kanyang Firefox para lutuin ito. Ngunit nakita siya ni Quenji na kinokontrol ang apoy. Napansin ito ni Cinco at nataranta, inakala niyang nalaman na ito ni Quenji, ngunit kinukumbinsi ng mabagal na babae ang sarili na nagkukunwaring firebender lamang si Shiro. Ilang sandali pa, nagsimulang kumulo ang tubig, kaya sinabihan ni Quenji si Cinco na ibuhos ang macaroni. Habang kumukulo ito, nag-focus si Shiro sa pagkontrol ng init, at napansin muli ni Quenji, ngunit nabigo ang kanyang utak na mapagtanto ang halata. Matapos niyang ipakita kay Cinco kung paano hiwain ang lahat ng sangkap, ibinuhos nila ang mga ito sa palayok. Gayunpaman, habang sinusubukan nilang timplahan ito, sinubukan ni Shiro na maglagay ng kaunting asukal, ngunit pinigilan siya ni Cinco. Dahil dito, sinabihan ni Quenji si Cinco kung paano ibuhos ang keso, ngunit nang ilagay niya ito sa microwave, tinanong ni Cinco kung bakit hindi siya gumagamit ng oven. Ipinaliwanag ni Quenji kung paano sila pareho magkatulad, at pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, sa wakas ay tapos na ito. Agad na kinagat ni Shiro ang unang kagat at nagustuhan ang lasa. Kaya naman nagsalitan silang lahat sa pagkain bago pinuri ni Quenji si Cinco sa perpektong pagluluto nito sa unang pagsubok niya. Matapos niyang mangako na magugustuhan din ito ni Kuruto, nagpasalamat si Cinco sa lahat ng tulong bago sinubukan ni Shiro na angkinan ang lahat gaya ng dati. Matapos nilang pakainin ang kanilang mga sarili, tinulungan ni Cinco si Quenji na maglinis at muling nagpasalamat sa lahat ng tulong.
Pagkatapos ay tinanong niya si Quenji kung gusto niyang magluto ulit ng magkasama. At pagkatapos pumayag si Quenji, nag-alok si Shiro ng tulong, ngunit pareho na silang pagod na sa pakikitungo sa kanya. Kaya sinabihan nila siyang maglaro na lang. Kalaunan, ginamit ni Cinco ang lahat ng natutunan niya kay Quenji para gawin ang ulam para kay Kuroto. At pagkatapos niyang kainin ang unang subo, nagustuhan din niya ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung matagal na ba itong marunong magluto ng ganito, kaya ipinaliwanag niya kung paano niya ginugol ang halos buong araw kasama si Quenji, natututo ng lahat ng kaya niya tungkol sa paggawa nito. Kasabay nito, katatapos lang magtrabaho ni Quenji sa isang bagong proyekto, ngunit dumating si Shiro at sinabihan siyang subukan ang isang bagay. Natuwa si Quenji dahil si Shiro ay karaniwang tinatamad gumawa ng kahit ano, ngunit walang nagulat, isa lamang itong mangkok ng ramen. Gayunpaman, matapos ipaliwanag ni Shiro kung paano niya ginugol ang napakaraming oras sa pagkuha ng tamang dami ng init para ihanda ito, nagpa siya si Quenji na bigyan siya ng pagkakataon. Ito ay naging isang malaking pagkakamali dahil itinapon ni Shiro ang lahat ng asukal na makita niya sa loob nito. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Kuroto mula sa trabaho gaya ng dati at dumiretso sa air conditioner dahil halos masunog siya ng araw. Habang nagrereklamo siya tungkol sa init, tinanong ni Cinco kung bakit pa siya nakasuot ng suit bago sinabing ang mahaba niyang buhok ay maaring isa rin sa dahilan. Matapos aminin na kailangan niya ng gupit, sinabi ni Kuroto na hindi niya ito magawa dahil wala siyang sapat na oras para sa kanyang sarili. Nang alukan ni Cinco na gupitan ito para sa kanya, ipinaalala sa kanya ni Kuroto na hindi ito ang panahon ng medieval, kaya hindi niya ito bibigyan ng nakakakilabot na burst cut pa din ito ya haircut. Pagkatapos ay sinabi ni Cinco na nasa mabuting kamay siya dahil ginugol niya ang mga nakaraang araw sa pag-aaral hanggat maaari tungkol sa mga usong hairstyle. Matapos mag-isip sandali, nagpa siya si Kuroto na hayaan siyang gupitan ang buhok, ngunit pinagsisihan niya ito nang makita niyang ginugupit nito ang isang malaking bahagi ng kanyang buhok. Nataranta siya at tinanong kung kailangan niya ng tulong, ngunit sinabihan siya nitong huwag mag-alala. Tinanggap niya itong muli, kaya ipinagpatuloy niya ang paggamit ng buhok ni Kuroto upang magsanay sa lahat ng estilo na maaari niyang matutunan bago tuluyang masanay. Habang patuloy niyang hinuhubog ang buhok ni Kuroto, naalala ni Kuroto kung kailan inaalagaan ng kanyang ina ang kanyang buhok. Ilang minuto ang lumipas, ibinalik siya ni Cinco sa realidad para matingnan niya ang buhok. Matapos tumingin sa salamin, nagpasalamat si Kuroto dahil hindi niya sinira ang dati ng hindi gwapo niyang itsura. Pagkatapos ay nagpa siya siyang maghugas, ngunit gusto rin ni Cinco na gawin iyon. Nang makapasok sila sa paliguan, sinubukan ni Kuroto na pigilan ito, ngunit nagpumilit si Cinco at inilapag ang buntot nito sa mukha niya para tumahimik siya. Nang magsimula siyang maghugas, napadpad si Kuroto sa isa sa mga karaniwang pag-iisip. Pagkatapos maghugas, muling nagpasalamat si Kuroto at tinanong kung maaari siyang maging personal na hairstylist nito. Pumayag si Cinco at sinabing nagulat din siya sa ganda nito dahil hindi pa siya talaga nagpapagupit ng buhok. Ikinagulat ito ni Kuroto at matapos ipaliwanag ni Cinco na nanood lang siya ng mga video para maghanda, nagtaka siya kung paano niya naayos ang lahat ng mga pagkakamaling iyon kanina. Pagkatapos ay sinabi ni Cinco na maaari niyang idugtong muli ang buhok, ngunit ito ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Kaya nagpa siya siyang kumuha ng isang tunay na hairstylist para sa susunod. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Cinco, kaya sinabi ni Kuroto na nagbibiro lamang siya at pumayag na hayaan siyang ayusin ang buhok nito kahit kailan niya gusto. Matapos pasalamatan si Cinco sa pagpapahintulot sa kanya na subukan ang lahat ng mga bagong bagay na ito, nangako si Cinco na gagawin niya ang kanyang makakaya. Ilang linggo pagkatapos nito, nagising si Cinco at nawala ang natitirang bahagi ng kanyang utak sa kasabikan dahil matagal na siyang hindi nakakakita ng nyebe. Habang nasa sabik siyang ibahagi ang karanasang ito kay Kuroto, nagulat siya nang makitang naghahanda na ito para sa trabaho. Nang tanungin niya kung paano siya makakapunta sa trabaho sa ganitong kakilakilabot na panahon, ipinaalala ni Kuroto sa kanya na kailangan niyang bayaran ang mga bayarin. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukan ni Cinco na gamitin ang vacuum cleaner at nagawa niyang matapos ang isang paglilinis ng walang karanasang muntik ng masawi. Nang matapos iyon, nagpa siya siyang tingnan ang kanyang handog para makakuha ng mga pagkain para sa hapunan.
Gayunpaman, matapos makakita ng isang pamilyar na disenyo ng bulaklak, naalala niya ang isang araw maraming taon na ang nakalilipas nang sinubukan ni Kuruto na maging isang adventurer, at naligaw hanggang sa puntong hindi na niya mahanap muli ang kanyang lola. Natural lamang na natakot ang maliit na palaboy, kaya tinulungan siya ni Cinco na mahanap ang daan pabalik sa kanyang lola. Matapos itong makilala, sinubukan ni Kuruto na pasalamatan si Cinco, ngunit nakaalis na ito. Kaya, dinala niya ang isang sanga mula sa parehong bulaklak patungo sa kanyang sentido. Habang inaalala ang kanyang magandang pakiramdam noong araw na iyon, biglang nakaramdam si Cinco ng madilim na pakiramdam na si Kuruto ay may masamang araw sa opisina. Upang ayusin ito, nagpasya siyang gugulin ang natitirang bahagi ng araw sa paghahanda ng huling gabi ng pagpapalayaw para sa kawawang alipin ng korporasyon. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Kuruto at nagulat nang makita si Cinco na naghihintay sa pasukan upang salubungin siya pabalik. Binati niya ito at inalok na ihatid sa hapunan, ngunit mas nakatutok ang lalaki sa apron nito dahil hindi naman ito karaniwang nagpapalit ng damit. Nang tanungin niya ito kung bakit, sinabi nito na para lang ito sa gabi bago dalhin si Kuruto sa silid, na ngayon ay isang parang restaurant na. Pagkaupo ni Kuruto, sinubukan ni Cinco na ihain ang lahat ng alak na mayroon siya, at malugod niya itong ininom lahat, hindi pinansin ang kanyang mahinang atay. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Cinco at sinabing matagal na rin mula noong huli siyang uminom ng masarap. Pagkatapos lang, naalala ni Cinco na darating ang panahon ng cherry blossoms, kaya tinanong niya si Kuruto kung gusto nitong sumama sa kanya para makita ang mga ito. Matapos pumayag si Kuruto, tumungo siya sa kusina para ipagbili ito ng totoong pagkain. Pagkatapos ay naalala ni Kuruto ang isang madilim na panahon sa kanyang nakaraan bago sinabi kay Cinco na lagi niyang gustong-gusto ang panonood ng cherry blossoms. Pagkatapos ay inihain niya ang pagkain nito, at pagkatapos kumain ni Kuruto ng matamis, binigyan siya ni Cinco ng isa pang baso ng alak na parang walang kahulugan ang lahat ng mga nakaraang inumin. Sa kasamaang palad, sapat na ang mga organo ni Kuruto para sa isang gabi, at nang magsimula siyang antukin, nagpasya si Cinco na ikuha siya ng tubig. Sa sumunod na sandali, inilabas ni Kuruto ang kanyang card at tinanong kung maaari ba siyang maglingkod sa kanya sa anumang paraan. Medyo nag-alala si Cinco, kaya sinabihan niya itong mag-relax at tumigil sa pag-aalangan sa ilang mga ineksyon. Nang tanungin niya kung ayos lang ba siya, ikinwento ni Kuruto ang nangyari kanina sa opisina. Isang random na customer ang nagsimulang humingi ng isa sa kanilang mga produkto, at inaasahang makukumpleto niya ang mga pagbabago sa loob ng isang oras. Natural, hindi niya kayang matugunan ang ganoong kalaking deadline, kaya ibinalik ng customer ang produkto, na malinaw na hindi maganda ang kinalabasan. Hindi pa sapat iyon, ipinaliwanag ni Kuruto ang nangyari sa kanyang amo, ngunit ang sakam na hugis itlog na boss ay nag-aalala lamang sa pagkalugi ng kumpanya. Bilang parusa sa hindi pagtugon sa demand, pinagtrabaho niya si Kuruto ng dagdag na oras nang walang karagdagang bayad. Nang sandaling iyon, humingi ng paumanhin si Kuruto sa pagrereklamo at sinabing may mga taong nasa mas malala pang sitwasyon kaysa sa kanya. Dahil dito, pinuri niya si Cinco dahil lagi niyang iniisip ang iba, kahit na nahihirapan siya. Pagkatapos ay sinabi niya rito na walang masama sa pagkadismaya sa sitwasyon niya tuwing nakakaramdam siya ng labis na pagkabalisa. Nang sabihin niya rito na maging komportable siya para maipahayag ang kanyang sarili, sa wakas ay nawalan ng pag-asa si Kuruto, at inalo siya nito habang inilalabas nito ang lahat ng sakit na kanyang kinikimkim. Matapos matulog si Kuruto, inihiga siya ni Cinco sa kama nang hindi namamalayan na pinapanood pala ni Shiro at Sura ang lahat ng ito. Inamin ni Shiro na namimiss niya ang luto ni Cinco, kaya ipinaalala ni Sura sa kanya na maaari siyang pumunta at kumain kahit kailan niya gusto. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Shiro na mas masarap ang pagkain ni Cinco kapag niluto niya ito sa kanilang kusina. Sinabi ni Sura na hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi maaaring manatili si Cinco sa piling ni Kuruto habang buhay. Kinabukasan sa opisina, dumating si Metaka sa departamento ni Kuruto at tinanong si Kuruto kung may narinig ba siya tungkol sa paid leave, ngunit walang ideya si Kuruto kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Sinabi ni Metaka na mas marami ang trabaho kaysa dati. Pero tinawag ng amo si Kuruto sa opisina nito para ipagpatuloy ang kanyang bibig gaya ng dati. Maya-maya,
Nakauwi na siya at sinabi kay Cinco na sa kabila ng isa na namang masamang araw sa trabaho, sa wakas ay mayroon na siyang 2 buong araw para huminga. Natuwa si Cinco dito at nagsimulang mag-isip ng mga paraan para gugulin ang kanyang pahinga sa pagkakataong ito. Inasahan ni Kuruto na makakaisip siya ng isang bagay na talagang kawili-wili, ngunit gusto lang niyang pumunta sa isang lokal na supermarket. Ipinaliwanag niya na mas madaling makahanap ng mas masarap na tofu, ngunit nang makita ang ekspresyon ng mukha nito, iminungkahi niya na tingnan na lang ang mga cherry blossom. Kinabukasan, biglang nakatanggap si Kuruto ng tawag mula sa kanyang ina, na nagsabing na-admit ang kanyang ama sa ospital. Pagkatapos ng tawag, naalala niya noong sinabi ni Sura na may masamang mangyayari sa lalong madaling panahon, ngunit kinukumbinsi niya ang kanyang sarili na hindi ito seryoso. Gayunpaman, sinabihan siya ni Cinco na pumunta sa kanyang mga magulang sa halip na maghintay para gumugol ng oras kasama siya dahil maaari na lang silang pumili ng ibang araw para tumambay. Nagdulot ito ng init sa puso ni Kuruto, kaya nagpasalamat siya sa pagiging maalalahanin nito bago ihanda ang kanyang mga gamit. Bago umalis, ibinigay niya kay Cinco ang kanyang telepono dahil maaaring kailanganin siyang kontakin nito kung may mangyari. Matapos ding ipaliwanag kung paano gumagana ang kanyang telepono sa opisina, nagmadali siyang lumabas upang sumakay sa susunod na tren papunta sa kanyang bayan. Maya-maya, nakarating siya sa kanyang bayan at sumakay ng bus papunta sa ospital kung saan naka-admit ang kanyang ama. Pagdating doon, nakita niya ang kanyang ina, na naghatid sa kanya pabalik sa bahay ng pamilya bago humingi ng tawad sa pag-aalala sa kanya. Lumabas na medyo nalasing ang kanyang ama at nabasag ang isang bagay matapos madapa noong isang gabi, kaya dinala siya ng kanyang ina sa ospital. Habang nag-uusap silang dalawa, sinimulan ni Cinco ang pag-iimpake ng kanyang mga gamit at iniwan ang teleponong ibinigay sa kanya ni Kuroto. Sa sandaling iyon, dumating si Quenji upang ibalik ang isang kahon ng pagkain at nagpasalamat kay Cinco para sa pagkain bago nakita ang kanyang mga bag. Nang tanungin niya kung ano ang nangyayari, sinabi ni Cinco na kailangan lang niyang lumabas sandali. Pagkatapos ay sinabihan niya si Quenji na kunin ang mga damit sa loob dahil malapit ng umulan. Nabigla si Quenji dito dahil napanood niya ang isang ulat ng panahon kanina na nagsasabing maaliwalas lamang ang kalangitan ngayon. Gayunpaman, ilang minuto lamang matapos umalis si Cinco, bumuhos ang malakas na ulan sa buong lungsod. Kasabay nito, kara-rating lang ni Kuruto sa puntod ng kanyang lola, at habang nagbibigay pugay, nakakita siya ng isang puno ng plum at naalala ang araw na tinulungan siya ni Cinco na mahanap ang kanyang lola. Naalala rin niya ang panaginip niya tungkol sa isang alaala at napagtanto na palaging pinoprotektahan siya ni Cinco. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at tumawag, planong pasalamatan ito, ngunit walang sumasagot, na ikinabahala ni Kuroto. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Metaka, na nagtanong kung kailan siya babalik sa opisina dahil nababaliw na ang kanilang amo at nakakaapekto ito sa lahat. Matapos mangakong ibabalik ang kapayapaan sa loob ng isang araw, ibinaba ni Kuroto ang telepono at sinubukang tawagan muli si Cinco, ngunit wala pa rin siyang natatanggap na tugon. Lalo siyang nag-alala, at pagkatapos mag-impake ng matagal, sinubukan niya ulit bago naisip na nakalimutan lang nito kung paano ito gamitin or itinapon ito sa kung saan. Habang iniisip si Cinco, malakas na binanggit ni Kuroto ang pangalan nito, dahilan para magtanong ang kanyang ina kung sa wakas ay nakahanap na ba ito ng babae na makakasama. Para maiwasan ang isa pang nakakailang na tanong, lumabas si Kuroto para maglakad-lakad. Kinabukasan, tinawagan niya ulit si Cinco at hindi pa rin sumasagot, kaya nagpasya siyang bumalik. Sinabihan niya ang kanyang ina na ilayo ang asawa nito sa alak, at pagkatapos bigyan ito ng tofu, binati siya ng ina ng ligtas na pagbabalik. Maya-maya, bumalik si Kuroto at natuwa, iniisip kung ano ang magiging reaksyon ni Cinco sa pagkikita nila. Gayunpaman, pagkarating sa apartment, nakita niyang walang laman ito at nakita niya ang teleponong ibinigay niya kay Cinco, na nagpaisip sa kanya na hindi man lang siya narito para sagutin ang mga tawag. Pagkatapos ay sinabi niya sa sarili na malamang ay namimili ang babae at itinago ang lahat ng tofu mula sa kanyang ina sa refrigerator. Pagkatapos ay nakita niya ang kahon ng pagkain mula kay Quenji, kaya pumunta siya sa bahay nito para magtanong tungkol kay Cinco. Tinanong ni Quenji kung nag-away ba sila nito dahil hindi nito nakikita si Cinco kamakailan.
Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Kuruto na wala naman siyang ginawang ikainis niya. Sumang-ayon si Quenji at sinabing imposibleng magalit si Cinco, ngunit naalala niya ang mga gamit na inimpake ni Cinco noong isang araw, kaya sinabi niya kay Kuroto. Ipinaliwanag pa niya kung paano malungkot ang mukha ni Cinco, at dahil dito ay naisip ni Kuroto na nangyari na ang pinakamasamang nangyari. Sinabi rin ni Quenji sa kanya na ilang araw nang hindi dumadaan si Shiro, na hindi pangkaraniwan, lalo na kapag malapit nang ipalabas ang huling episode ng paborito niyang palabas. Nang marinig ito, nagsimulang magpanik si Kuroto dahil gustong-gusto rin ni Cinco ang palabas na iyon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, inilatag ni Cinco ang lahat ng tofu at steak na nakuha niya mula sa dambana para lang masigurong may sapat sina Shiro at Sura para sa kanilang sarili. Pagkatapos ay sinubukan niyang kausapin si Sura, ngunit sinabi ng Diyosa ng Aset na alam na niya na ito ay dahil sa isang gabi kasama si Kuroto. Matapos niyang maalala ang gabing iyon kung saan may maitim na enerhiya pa rin na lumalabas kay Kuroto, tinanong niya si Cinco kung bakit nahuhumaling pa rin siya rito kahit alam niyang hindi na niya talaga ito matutulungan. Sa sumunod na sandali, dumating si Shiro at sinabi sa kanya na kailangan nilang bumalik para panoorin ang huling episode ng palabas. Doon, pinanood na lang ito ni Kuroto ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, isinakripisyo ng bida ng palabas ang kanyang sarili para iligtas ang planeta mula sa isang malaking kasamaan. Pagkatapos, naging emosyonal ang kanyang numero unong hater dahil matagal na niyang gustong-gusto ang kanilang marahas na relasyon. Ang eksenang ito ay nagpa-emosyonal kay Kuroto dahil maaaring hindi na niya ito makita muli, at hindi na nila makitang magkasama ang mga cherry blossom. Ilang minuto ang lumipas, sinubukan ni Kuroto na tanggapin muli ang kalungkutan, ngunit natalo siya ng kanyang emosyon, kaya tumakbo siya papunta sa dambana ni Cinco at nagmakaawa na bumalik ito, na hindi pinapansin ang ulan. Samantala, ipinaalala ni Shiro kay Cinco ang araw na nahulog siya sa bangin at nakilala ang ninuno ni Kuroto. Sinabihan niya si Cinco na itigil ang pagsisi sa sarili at pag-iisip na kailangan niyang suklian ang kanyang kabaitan. Matapos niyang ipaliwanag na walang anumang pag-aalaga ang makakapagligtas kay Kuroto, naalala ni Cinco ang araw na huling hininga ng kanyang ninuno sa harap niya. Pagkatapos ay nagpasya siyang patuloy na alagaan si Kuroto kahit na kailangan niyang manatili dito hanggang sa huli. Hindi ito sinang-ayunan ni Sura, ngunit iginiit ni Cinco ang kanyang napagpasyahan. Pagkatapos noon, tuluyan ng humina ang ulan, at naisip ni Kuroto na sumuko. Ngunit habang nagsisimula siyang bumalik, nakakita siya ng isang puno ng cherry blossom. Habang iniisip ang araw na napagkasunduan nilang makita ito ng magkasama, nakita niya si Cinco na naglalakad papunta sa kanya at lumuhod. Nagmadaling lumapit si Cinco at sinimulang patuyuan siya bago nagtanong kung bakit siya nasa labas na nag-iisa sa lamig. Sinabi ni Kuroto na inakala niyang iniwan siya nito, kaya ipinaliwanag niya na kailangan niyang bisitahin sina Sura at Shiro. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano niya ito natagpuan, ngunit ang totoo ay titingnan niya ang mga cherry blossom dahil plano nilang makita ang mga ito ng magkasama. Para gumaan ang pakiramdam niya, nagpasya siyang panoorin ito ng magkasama. Pagkalipas ng ilang oras, nag-alala si Kuroto at tinanong kung ayos lang ba sa kanya na makasama siya ng mag-isa sa gabi, ngunit sinabi ni Cinco na hindi magiging problema na pigilan ang sino man na makita sila. Pagkatapos ay hinainan niya ito ng isang masarap na tasa ng sake bago sinabihan siyang kumain hanggang sa wala nang natitirang lugar para sa pagkain. Pagkalipas ng ilang minuto, napagtanto ni Kuroto na naaapektuhan siya ng alak, na nagpapakuryo sa kanya dahil parang lagi niyang kaya ang kanyang mga inumin. Ipinaliwanag ni Cinco na kaya niyang kontrolin kung gaano kabilis ito pinoproseso ng kanyang katawan, kaya ang pakiramdam ng pagkahilo ay sinasadya. Para pigilan siya sa pagtatanong ng mga walang silbing tanong, inilagay niya ang ulo nito sa kanyang mga hita. Habang pinapanood ang mga cherry blossom, nakita ni Kuroto ang hairpin ni Cinco, na nagpapaalala sa kanya ng nakaraan, kaya tumayo siya upang pasalamatan ito sa palagiang pag-aalaga sa kanya. Matapos siyang pigilan, sinabi ni Cinco na tatanggapin lamang niya ito kung papayag itong hayaan siyang magpakasaya habang buhay. Pagkatapos ay pinahiga niya itong muli sa kanyang mga hita, ngunit sa wakas ay yumapekto na sa kanya ang saki, at hindi nagtagal ay sumama si Kuroto sa kanya sa pagtulog. Maya-maya,
dumating si Shiro kasama si Quenji upang hatiin ang natitirang pagkain bago ibunyag ni Quenji na sin-avenue niya ang huling episode para mapanood nila itong lahat ng sama-sama. Kinabukasan, bumalik si Kuroto sa buhay bilang isang alipin sa korporasyon, ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, ngumiti sa kanya ang kanyang amo sa unang pagkakataon dahil lamang sa nagpasya si Kuroto na hayaan siyang tikman ang luto ni Cinco. Habang patuloy siyang nagtatrabaho, nilinis ni Cinco ang lugar, sabik na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay bumalik siya at hindi nag-aksaya ng oras sa paglalaro sa buntot ni Cinco.